umaga po. Ako nga pala si Saturnino Garcia. Kilala ko bilang Sato, yung kilala talaga ko dito. Basta sinabing Sato, alam nila yun ay magbababoy. Alam nilang maganda yung facilities ng kanyang babuyan. Ito pala ang aming lugar ay sa Barangay Malaking Pulo, sakop ng Tanawa, lalawigan ng Batangas. Dito yun, ito po yung napagkalooban ng Bureau of Animal Industry ng bayan. Dati ako nag-abroad sa Taiwan, tapos yung huli sa Dubai, Korea, yung nauna. Tapos nakilala ko yung asawa ko. Tumira kami sa Pangasinan ng almost 8 years. Nagnegosyo din ako doon ng siguro yung palaisdaan. Bangos, pero hindi ko siya gamay dahil hindi naman talaga yung kung tumira ka sa bukid tapos dadalhin ka doon sa parang ang hirap yung absorb ng lugar doon. Farmers ka tapos magiging magkuha ka ng palaisdaan, parang hirap. Sabi, nag-decide kami na umuwi kami ng Batangas dahil may property naman ng magulang ko. Yun, nag-umpisa kami dito. Nakita ko na may alaga ang aking ina na isang inahin. Sabi ko, ina, tagal nyo na nag-aalaga, ba't hindi pa nadami? Ako na muna yung mag-aalaga. Tapos nag-decide na kami dito, kami tumira. Yung mula sa isang dumami, gawa na kumuha ko ng gawaing inahin uli. Tapos hindi maganda yung lahi dahil kung mga anak kaunti lang. Bumili ako ng mga inahin. Tapos pinadami ko. Awa naman ng Diyos, dumami. Nung nakita ko na medyo maganda na yung takbo ng aking babuyan, nag-decide ako na palitan ko lahat yung lahi ng aking baboy. Yung sabi nga nila yung F1, yung first generation ng GP at Land Race. Yun, nagsimula ako noon. Tapos nabigyan ako ng city bet ng isang inahin na GP na galing Creekview. Yun ang aking pinagsimulan ng pagparami ng baboy. Lahat na naging anak niya, ginawa ko siyang inahin. Tapos yun, dumami na ng dumami. Awa, tulong ng Diyos, dumami. Kaya itong lugar namin, maganda dito yung talaga mag-invest dito ng mga baboy. Dahil mahal dito ang mahal dito yung supply ng karne. Kakauntian bababuyan dito. Kaya maganda rito may negosyo, babuyan. Tanda ko, Boss Sato, yung iyong piggery dati is hindi pa to. Tama na. Bigyan niya. Para pag pumasok ka kung meron tayo yung halimbawa yung bahayan, kung ipagko-compare mo, parang squatter yung aking piggery. Talagang dikit-dikit, wala sa ayos. Mauumpog ka nga, dikit mauumpog ka raw sa bakal dahil basta ko sana na inilagay kung saan. City bet ng Tanawan sa LGU. Naghahanap sila ng yung piggery na pwede nilang bigyan ng biogas. Nagkataon naman na yung isang pinuntahan nila, maluwang din yung area nila. Dito rin sa Tanawan. Kaso, natakot siya doon sa gastos. Nung pumunta dito, yung sina Ma'am Jing, na mga tauhan ni Locaris, sabi, baka gusto mo kuya ng biogas. Pala, ang gastos mo lang talaga, yung pagpapahukay ka, tapos yung materialis na gagamit, yung bakal samento. Ang pinakamaganda ron, malilis daw ng yung baho. Hindi siya masyadong mabaho pagka may biogas. Punta nila dito, talagang sabi ko, baka ako hindi ko rin kayanin ang gastos na rin. Noong nagawa nila, at napaka-ayos din talaga ng yung mga taga-bahay, talagang hindi ka pababayaan. Pag halimbawa nagka-problema, tatawagan ka lagi nila kung anong status na lang yung biogas, kung nagana. Hindi sila tatawagan ka para kamustahin. At pag may problema naman, ang dali naman. Pagka natawagan mo sila, sasabihin nila sa'yo, schedule kita, boss. Nandiyan gagawin na yung biogas mo. Minsan nabubutas din Pero saglit lang, tuturuan ka rin kung paano mag-maintain. Halimbawa may butas na kaunti, tuturuan ka nila para remedyohan. Kahit hindi na sila pumunta rito,
through cellphone lang, maayos mo yung problema. Tapos ayun naman ay pang napadaan sila dito sa malapit, bibisitahin ka, talagang titingnan nila yung unit mo kung nagana pa. Eh awa naman ng Diyos, hanggang ngayon napapakinabangan ko yung bigay ng bahay. Tapos ay talagang yan inire-recommenda ko sa lahat na magbababoy. Eh kung naman yan yung requirements naman yan pag ang baboy mo 10 pataas, maglagay ka na ng biogas. Yun ay mapapakinabangan mo. Hindi ng ibang tao kundi ikaw. Tapos yung apekto sa ibang tao, mas malaking bagay din dahil hindi na mangangamoy, hindi ka irereklamo dahil doon sa project ng bay na biogas, napakaganda. 2016 ninyo ikinabit ito, ay ano na ngayon, 2023, bali 7 years na. Parang tanda ko noon may linya tayong ikinabit. Parang ano. Yung sa natural mo na gasto sa gas, ilang tangke ang naubos? Ay sa isang buwan, baka kuhan, yung isang tangke, wala pang isang buwan yun dahil malakas kami magluto. May tauhan pa ako dito. Dati, bibigyan ko siya ng isang tangke, tapos sa amin, di bali 2 tangke. Ay magkano ang tangke? Nasa 980 na ngayon yung branded na tangke. So, ibig sabihin, malaki talaga natipid mo sa 7 years. Oh, malaki dahil yun hindi ko na yun natutuo sa doon sa pag nagbenta ako ng baboy, parang ang tubo ko ay di siyempre yung pinagbintahan. Pero kung tutuusin mo yung gas sa 7 taon na pagpapapa, 2013 pala ako nagsimula magbabuyan. Nilagay ko yung dyan, 2013. Ay di bali 10 taon na. Ay 2015 yung 16 yung inilagay, di 7 years na. 7 years na akong hindi nabili ng tangke, ng gas. Hindi ka irereklamo ng kapitbahay mo dahil less sa amoy. Tapos kung masusuplayan mo pa sila ng gas libre, hindi na magrereklamo lalo. Gawa ng dati, yung naroon sa dating pinuntahan nyo, bali 5 bahay ang nakakunik doon, 5 silang sinusuplayan ko. Hindi nga nila alam na ako may baboy. Hindi nila alam na marami akong baboy. Ito na lang, nung nagmahal yung baboy, tapos nakakapagpagawa ako ng bahay, hindi nila alam na ang dami ko palang baboy. Sabi ng kapitbahay ko, napakarami mo palang baboy. Kaya yung sa paglalagay ng biogas ay parang talagang napakalaking naitulong sa akin dahil hindi nga nila nalaman ako maraming baboy. Dahil nga doon sa